pero sinaktan siya ni Martinet na sinabing alam na ang teknik na iyon. Saka din hinawakan ng hindi nakapalag na Favaro at ginamit ang hamabang dila para ipasok sa ngala-ngala ni Favaro ang potion. Yaks! Kaya nagbago ang mata ni Favaro. Saka pa siya lumingon kay Kaiser at ngumiti ng ngiting scammer. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Next, nagsimula ang series sa nangyari sa nakalipas na mga naglalaban na mga malalakas na nilalang. Isang dragon ang kinakalaban ng makapangyarihang mga tao na itinali ang dragon gamit ang kanilang mga magic power. Saka din mula sa ulap ay bumaba ang isang demon na may malawak na pakpak. Nagpalabas ng kuryente ang dragon at pinakawalan ang sarili nito. Pero kasabay nito nasabay ang malaking demon at ng mga makapangyarihang nilalang na nagpalabas ng kanilang malakas na pag-atake at sabay na pinatamaan ang dragon na dumpensa gamit ng nagliwanag nitong mga pakpak. Ipinakita naman ng naghahabulang sina Favaro at Kaiser gamit ng kanilang mga kabayo. Tapos pareho pa silang tumalon mula sa mataas na bridge at nagpatuloy ang habulan sa bubong ng mga bahay. Nagkasalubong sila sa ere at nag-espadahan. Nagtapon ng smoke bomb si Favaro na sinundan ni Kaiser pero nawala si Favaro. Nasa taas na pala ito na nagbabay pero nakita pa rin siya ni Kaiser. Pinuto ni Kaiser ang kadena sa kinatatayuan ni Favaro saka din tumaas para labanan ito. Nag-espadahan sila sa gumugulong na malaking wheel at tabla lang sila. May nagtapon ng mansanas na lalaki sa crush na babae pero nahagip ito ng espada ni Favaro, saka din niya tinapon sa katunggali na hinati ito. Pero inutakan ng may buhok ni McDonald si Kaiser na nauntog sa hindi nito nakitang dinaanan na butas. Sa malapit doon ay ipinakita ang ilang mga babae na tinalian ng mga lalaki para kidnapin. Pero naistorbo sila sa dumating na wheel at dalawang bida na binangga ang kanilang sasakyan. Nakatalon si Favaro na nilapitan ng mga kidnapper at sasaktan sana ito nang dumating ang nakakabayong Kaiser na hinahanap si Favaro. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Favaro na makaalis at dumiretso sa isang bar. Sinundan siya ni Kaiser na nakasakay pa rin sa kabayo nito. Pero loko si Favaro na sinaktan ng puwet ng kabayo ni Kaiser kaya ito tumakbo na sinipa pa ang pinto. Dahil dito ay iniwan ni Kaiser ang bida para habulin ang kanyang kabayo. At nag-cheer si Favaro na ininom ang alak na benta sana ng bartender sa kasinabing utang ito. Habang pauwi ay deproblema ang mga kidnapper dahil wala silang nakuhang babae kaya lagot sila sa kanilang boss. Nang biglang sumabog ang kanilang sasakyan at nagkuryente. Saka din lumabas ang isang chicks na walang damit sa kanilang harapan. Kaya nais nilang kunin ang chicks. Subalit nag-ilaw ang mata ng babae. Sa kampo ng mga kidnapper ay sinabi ng kanilang boss na si Garth na hanapin ang bounty hunter na nang istorbo sa kanila. Pero naroon na pala si Favaro na nakaupo. Umatake ang mga masamang tao pero pinatulog lang silang lahat ni Favaro. Kaya gumamit ng magic skill si Garth at nagsummon ng mga monsters at ipinahabol si Favaro na tumakbo. Sa labas ay pinagtawanan ni Garth si Favaro dahil nawala ang tapang nito. Pero naglagay na pala ng alcohol ang bida sa lupa kaya nang magbuga ng apoy ang mga monsters ay sila ang mismong nasunog na natigok. Kaya napatawa si Favaro saka ipinakita ang hawak nitong maliit na monster kay Garth na naiinis. Umatake si Garth pero siya ang itinulak ng bida sa isang fork kaya ito nasaktan. Saka gamit ang bounty hunter bracelet nito ay ginawang card na bato si Garth. Saka din kaagad na dinala kay Bacchus na nagbabayad para sa mga nahuli na bounty. Kaya binayaran ng lasinggo ang bida ng kalahati ng bounty reward. Nagreklamo ang bida pero wala siyang nagawa. Saka din lang pumunta sa isang bar para magsaya at mag-chicks dahil bagong sahod. Sinabi niyang alam niya ang daan patungo sa Helheim kung saan nakapunta na siya dati. Kaya bilib naman ang mga nakakarinig sa kanya maging ng ibang mga lalaki. Nagkataong nasa labas si Amira na narinig ang sinabi ni Favaro kaya napatigil ito at sumilip sa loob para tignan ang nagsisinungaling na Favaro. Pero nabangga niya si Kaiser na ibinalik ang nahulog niyang pendant. Nagtanong si Kaiser kung nawawala si Amira pero sinabi ng babae na may nakita na itong guide saka umalis. Nang makita ni Kaiser si Favaro ay agad ulit na gusto niyang makipaglaban sa loko na bida. Pero pinigilan ni Favaro ang laban at sinabing mas maraming pera ang kaibigan niyang si Kaiser kaya ito ang nilapitan ng mga babae. Nagyabang naman si Kaiser pero nang makita nitong tumakbo ulit si Favaro ay naiinis na lang ang lalaki na na-scam. Patawa-tawa si Favaro na umiihi nang magsalita si Amira sa likod niyang nagtanong kung alam ba ni Favaro ang daan patungo sa Helheim. At dahil nakita ni Favaro na sexy ang kaharap ay gusto niyang makascore. Kaya nagpanggap siyang alamang patungo sa Helheim kapalit ng pakikipaglovang-loving sabay hahalikan na sana ang babae. Pero hindi natuloy dahil biglang nagsalita ang isang lalaki na si Ghost. Kapatid daw ito ni Garth na nahuli na niya kanina. Napagtanto ng bida na kaya pala kalahati lang ang binayad sa kanya ni Bacchus dahil partner pala yung kailangan niyang mahuli na bounty. Magsasalita pa sana si Amira pero pinisil ng bida ang lips nito sabay sabing maghintay lang muna ang chicks dahil babalikan niya. Nagsama ng monster si Ghost at lumabas ang isang pangit na dinilaan pa ng asong pag-alagala sa kalsada tulad ng amo nito.
Napatawa ang bida dahil ang cute daw ng monster pero nang lumabas ito ay pagkalaki-laki pala na sinuntok ang umilag na Favaro dala si Amira. Lumapit si Favaro at parang langgam na inakyat ang monster at sinaksak ng espada ang ilong nitong nagdugo. Pero pagbaba niya ay naiwan ang espada niya kaya pinatakbo si Amira. Subalit biglang sinabi ni Amira na siya ang bahala sabay ilaw ng mata nito. Nakita rin ni Favaro na nag-ilaw ang bracelet nito. Saka din lang nagbago ang anyo ni Amira na naging demon chicks at sinangga ang suntok ng malaking monster. Saka pa pinagbubugbog ang malaking monster na nasaktan at natamba. Nakuha naman ni Favaro ang espada na napangiti. Muling tumayo ang monster pero pinagsisipalang ito ng demon girl kaya ito natalo. Samantalang sinaksak na ni Favaro si Ghost na nasaktan at saka din niya ginawang card na bato. Natakot ang dalawang babae na tumakbo. Pero paglingon ni Favaro ay nakita ang malaking monster na natamba. Nakaligtas siya sa monster pero nataman siya ng barrel ng alak kaya siya natamba. Saka pa lumapit si Amira na sinabing ituloy na nila ang gagawin at hinalikan ang bida na nawalan ng malay. Nakita ni Favaro ang sarili na nahuhulog. Saka din lang napunta sa isang lugar na puno ng apoy. Saka siya nakakita ng higanteng dragon na nakita siya at kinain. Pero panaginip lang pala ito. Pumasok ang isang babae sa kanyang kwarto at napapatanong pa rin ng lalaki kung anong nangyari. Hinanda ng babae ang paliliguan nito. Naninilip ang babae sa paghubad ng bida, pero napasigaw ito nang makita ang buntot ng bida kaya ito tumakbo. Inakala ng bida na hindi ito totoo, pero napasigaw siya nang makita sa salamin ang puwet na mayroon ng buntot. Naalarma ang mga anghel dahil sa pagkawala ng isang susi. Pero sinabi ng iba na huwag silang matakot dahil may hero sila sa lupa na mapagkakatiwalaan. Saka din ipinakita si Gian na nakikipaglaban sa mga demon na umaatake sa kanila. Pinagtatagpas ng mga knights ang kalaban saka din pinalabas ang malalaki nilang mga giant sa wall ng castle. Umatake ang mga kalahi ni Optimus Prime at pinagpapalo ang mga demons. Kaya nanalo ang mga knights. Balik kay Favaro ay optimistic pa rin siyang inisip na panaginip lang ang buntot. Kaya sumayaw-sayaw pa siya at inuntog ang sarili pero nasaktan kaya alam niyang totoo ang buntot niya. Sinubukan niyang putulin ang buntot pero matibay ito. Dumating si Amira na sinabing gumawa ng kasunduan sa pamamagitan ng spell dahil naniwala sa sinabi ng sinungaling na Favaro. Mawawala lang ang spell kapag sinabi ng bida ang daan patungo sa Helheim. Bumalik ang babae na hila-hila si Kaisar na nakita ni Favaro kaya agad siyang nagdamit at lumabas sa bintana. Pero di naganan siya ni Amira na nagdodang tumatakas si Favaro. Nagtanong ang babae kung sinungaling ba si Favaro. Kaya sinabi ng lalaki na tignan ang mata niya. Pero mukha itong ewan kaya sinampal ni Amira. Hinila ni Favaro ang babae na masayang makita ang kabayo. Pero nang sumilip si Kaisar at makita sila ay napasigaw ito dahil inakalang kinikidnap ni Favaro ang chicks. Pero nakita niya ang buntot ni Favaro na gumagalaw-galaw pa habang umaalis sila. Samantala habang tumatakbo ang kabayo ay iniisip ng bida na saka na lang papatayin ng babaeng demonyo kapag nasa tamang pagkakataon. Saka ipinangako ulit na dadalhin ng babae patungo sa Helheim mismo. Nag-imo naman si Kaisar dahil inakala niyang demon pala si Favaro na gustong-gusto pa naman niyang nilalabanan. Dumating ang mga knights ng palasyo at sinabing hinahanap nila ang isang demon. Saka tinawag si Kaisar na isang knight at nagtanong. Pero sinabi ni Kaisar na siya ang maghahanap sa demon na inakalang si Favaro. Kaso ay nakita ng Knight Commander ang bracelet ni Kaisar na bounty hunter at inisip na peke siyang knight. Saka siya sinaktan na natamba. Naalala niya ang pagkamatay ng ama at sinabing isang demon ang dahilan ng pagbagsak niya. Kaya sinabi ng Knight Commander na ang mga masamang pangyayari ay nagpapalakas din sa mga tao. Saka sila umalis. Nakarating ng isang lumang bahay sina Favaro at Amira saka tinignan ng bida ang dala na bounty. Pinasok nila ang bahay na maraming patay na ginawang etag ng halimaw. Saka din niya nakita ang monster na target na nagpapanggap na display sa pader. Sinabi niya kasing pangit ito kaya biglang gumalaw ang monster na hinagisan siya ng bagay. Sinabi ng bida na magtago si Amira pero walang pasintabi na biglang umatake si Amira at inislice ang malaking monster saka din tinulak at naging karne. Dahil dito ay napagtanto ni Favaro na talagang demon si Amira at napakalakas pa nito. Kaya nagbago ang isip niyang huwag papatayin ng demon kapag gising ito. Nagpunta ulit sila kay Bacchus at kinuha ang bounty. At dito ay gustong kainin ni Amira ang pato ni Bacchus na nagrereklamo. Sinabi ng bida na mabaho daw si Amira kaya nagpunta sila ng isang shop at naghanap ng damit na mas nababagay kay Amira. Nang makahanap na sila ng damit ay pinakain ni Favaro ang babae na sarap sa pagkain. Inagaw pa nito ang alak ni Favaro at first time daw uminom. Kaya nag-order pa si Favaro ng marami at nilasing ang babae. Saka din sila sumayaw-sayaw sa tugtugin ng lumang musika pero maganda. Kaya masayang-masaya ang nalasing na demon na nakipagsayaw kay Favaro. Nagpunta sila ng isang lawa at nagpalutang ang babae. Tinignan nila ang magandang kalangitan na nagustuhan ng babae. Pero lokong Favaro na gustong saksakin si Amira para makalaya sa sumpa ng buntot.
Sasaksakin na sana niya ang babae pero hindi gumagana ang bracelet niya kaya naistorbo ang balak niya. Opisyal na nagpakilala si Favaro at ang demon na sinabing siya si Amira. Nagtanong ang bida kung anong gustong gawin ni Amira sa Helheim. At sumagot ang babae na gustong makita ulit ang ina. Basta hawak niya ang pendant na bigay ng ina ay makikilala ang ina at magkikita sila ulit. Natigil ang pag-uusap nila nang biglang lumabas sa tubig si Kaizar na sinabing niloko daw siya ni Favaro dahil isa pala itong demon. Saka pa nag-kidnap ng magandang chicks. Tatagain na sana ni Kaizar si Favaro pero pinigilan siya ni Amira. At nagandahan ng night kaya nasuntok siya ni Favaro at agad silang tumakbo ni Amira. Kinabukasan ay nag-announce ang mga knights na hinahanap nila ang isang demon girl. Kaya sinabi ni Favaro na matutulungan ng mga ito. Habang kausap ni Amira ang kabayo ay lumapit ang mga knights na nakita siya. Ibinenta pala siya ni Favaro na may pera na. Hinabol ng mga knights si Amira na naging demon ng Maipit. Kaya siya talaga ang target ng mga knights na wanted sa pagnanakaw ng isang susi mula sa mga anghel. Pinaikutan nila si Amira saka din gumamit ng mga magic spell para mahuli si Amira. Sinabi ni Favaro sa kabayo na umalis na sila. Sumakay siya sa kabayo pero hindi nakikinig ang kabayo na dinala si Favaro patungo kay Amira. Samantala ay hindi sapat ang enchantment ng mga knight kaya hindi nila mahuli ang babae. Tapos dumating pa ang kabayo na sakay si Favaro na kamote rider at di naluhong sila. Tapos naitapon pa ang smoke bomb niya. Tatakas sana siya pero nakita siya ni Amira. Kaya sila umalis na iniwan ng kabayo na pinasalamatan muna ng babae. Nakarating sila ng isang bridge pero naipit sa gitna ng mga knights na nasa magkabila ang dulo na. Sinabi ng knights na double cross si Favaro kaya nagtaka ang babae pero kinumbinsi siya ng bida na magtiwala sa kanya. Sa kanya pinagbabaril ang mga tali ng bridge saka din sila nagpahulog ni Amira sa tubig sa baba. Nakatakas silang nabasa ng tubig. Sinabi ng babae na narinig na sinungaling ang bida. Kaya sinabi ulit ng lalaki na tignan ang mata niya. Kaso ay mukhang loko pa rin kaya nasampal ulit. Dahil sa ginawa ay naging wanted silang dalawa na nakita din ni Kaizar. Natatakot ang mga anghel dahil sa pagguho ng kanilang tahanan pero dumating ang Archangel na agad inayos ang lugar gamit ng kanyang armas. Saka sinabihan nito si Gian na warrior sa lupa na bilisan ng misyon. Nakita ni Gian na malakas ang bagyo. Kaya sinabi ni Levali na hintayin nilang tumigil ang bagyo. Pero ipinakita ni Gian na hindi ito ordinaryong bagyo dahil ang totoo ay nagkakaroon ng imbalance ang mga demon at mga anghel. Samantala isang madilim na gubat pero dahil sa pagod ay nahulog siya at nawalan ng malay. Tapos may lumapit sa kanya. Sa isang lugar ay ipinakita naman ang dalawang demon boss na nasa trono nila. Dumating ang mga aso ng babae at nag-report at sinabing nakita na nila ang hinahanap. Sinabi ng babae na patayin na nila subalit tumanggi ang boss na sinabing may mga rules silang sinusunod. Ipinakita sina Amira at Favaro na nagpunta uli sa isa pang lugar. Inakala ng babae na iyon na ang Helheim pero sinabi ng lalaki na hindi pa dahil masyado pa itong malayo. Saka naupo ang loko na sinabing kailangan nila ng pera at inilabas ang litrato ng bounty na hinahanap. Pero nakita ng bida na mahirap ang trabaho na gagawin nila. Inakyat niya ang isang halaman na mahal ang halaga at masayang kinuha ito. Pero may lumabas na halimaw kaya agad siyang nagpahulog at naglambitin sa tali. Saka din binaril ang mata ng malaking monster snake na nahulog at natigok. Kaya sinabi ng bida na maswerte lang siyang nakaligtas saka inilabas ang herbs. Sinabi ni Amira na gustong kainin ang karne ng monster pero sinabi ng lalaki na baliw siya. Nagising naman si Kaizar at nakita ang isang batang babae na nasa harapan ng apoy. Dumating din ang tatay at nanay ng bata na na-welcome ang lalaki. Saka nagpakilalang doktor ng bayan na iyon. Iniluluto naman ni Favaro ang nakuhang halamang gamot nang maalalang lumilipad pala si Amira pero nakalimutan niyang ipakuha na lang yung halaman kanina. Pero nang ipakita ng babae ang pakpak ay iisa lang ito dahil nadisgrasya pala siya. Nagkwento ang babae nang magpunta siya sa vault ng God Key at kinuha ito na hinigop ng kanyang sarili. Nagdatingan ng security ng mga anghel kaya siya lumipad para tumakas. Ngunit nataman siya ng laser ng mga ito kaya bumagsak. Nilapitan siya ng Archangel at ginamitan ng nag-aapoy na espada kaya siya naitapon sa lupa na natanggal ang isang pakpak. Dahil dito ay naintindihan ni Favaro kung bakit siya hinahabol ng mga knights. Sinabi ng bida na para maniwala ay ipakita ng babae ang susi sabay lapit sa dibdib pero sinampal siya ni Amira. Sinabi ng demon girl na hindi nagamit ang God Key dahil na-combine na ito sa kanya. At siya na ang mismo na God Key. At alam din ito ng mga anghel at mga demon na naghahanap sa kanya. Nagpasalamat si Kaizar sa mga magulang ni Rita. Nang kakain na sana si Kaizar ay pinigilan siya ni Rita na umiling. Sinabi ng mag-asawa na inaatake sila ng mga halimaw at kinukuha ang kanilang mga bata at si Rita na lang ang natira. Saka pa umiyak ang babae kaya sinabi naman agad ni Kaizar na tutulungan ang mga ito. Hindi kinain ni Rita ang pagkain nito na sinabing maggot soup.
Saka din kaagad na lumabas. Sinundan siya ni Kaizar para kausapin. Sinabi ng bata na sawa na siya sa kunwari na pamilya. Saka sinabi ng bata na mas matanda pa siya kumpara sa lalaki. Pero hindi daw nakikipaglokohan si Kaizar at sinabing tulad niya noon si Rita na isang spoiled brat. Galing sa noble family si Kaizar pero nang minsan na maambush ang tatay niya at Manako ang binabantayan nila ay binitay ang tatay niya. Kaya pinaalis sila at naging mahirap. Saka din nagpakamatay ang nanay niya sa ilog. Nagdrama pa si Kaizar na mahalin daw ni Rita ang pamilya habang magkakasama pa sila. Pero sinipa siya ni Rita na ayaw daw ng drama. Saka natatay ang lalaki kaya agad nagpunta ng banyo. Samantala ay naghanda sina Amira at Favaro para sa misyon. Nang umaga na ay nakahanda naman na ang mga tao kasama ni Favaro para sa mga umaatake na monster. Nagsalita ang monster na kilala ang pangalan ni Kaizar. Umatake ang monster na agad ding sinalubong ni Kaizar at nag-espadahan sila nang dumating na troll na nagtataka kung anong ginagawa doon ni Kaizar. Nagtapon ng smoke bomb ang troll na kinaistorbo ni Kaizar. Saka din siya pinaamoy ng droga ni Favaro kaya nakabalik sa pagiging normal si Kaizar. Nagtanong si Kaizar kung anong nangyari kaya sinabi ni Favaro na may hallucination effect ang fog na naroon. Saka din lang nakita ni Kaizar na naging zombie ang mga tao na naroon. Maliban lang kay Rita na bata pa rin. Lahat ng mga magagandang bagay sa paningin ni Kaizar kanina ay naging mga pangit. Kaya napagtanto niyang yung mga masarap na pagkain na kinain niya kagabi ay pawang mga maggot. Kaya hindi siya makapaniwala na na-scam ng labis. Inilabas ni Favaro ang wanted poster at ang necromancer na si Rita pala ang kasama ng target nila. Nagusalusal ang bata pero muling isinuot ng dalawa ang antivirus na face mask saka pinagpapatay ang mga zombie na walang kalaban-laban. Pinagpapatay lang nila ang mga ito. Nagising din si Kaizar sa katotohanan na pinagpapatay din ng mga zombie na lumapit sa kanya gamit ng kanyang mga espada. Nakita niya ang mga magulang ni Rita at binalak saksakin, pero biglang pumagitna ang bata kaya natigil si Kaizar. Dahil natigil sa pag-usal ang bata ay kinagat siya sa leeg ng ina na zombie. Kakagatin din sana siya ng tatay na zombie pero pinagpapatay silang pareho ni Kaizar. Dahil sa sugat ay natamba si Rita na nabitawan ng masamang libro. Kaagad itong pinagpapana ni Favaro kaya nag-apoy at lumabas ang tunay na monster na kaagad hinuli ni Favaro gamit ng bracelet. Samantalang malungkot si Kaizar dahil sa pagkamatay ni Rita. Sinabi ni Favaro na 200 years old na si Rita. Saka din iniwan ng malungkot na Kaizar na hinintay ang paggalaw ng naging zombie na Rita na umatake. Nagpunta kay Bacchus si Favaro at kinuha ang bayad. Pero nang ilabas ni Bacchus ang bagong wanted list ay kasama silang dalawa ni Amira. Kaya sinira ito ng bida pero naglabas ng marami pang kopya si Bacchus. Samantala ay magkasama pa rin si Rita at Kaizar. Nagtanong ang batang matanda kung bakit hindi siya pinatay ni Kaizar. Kaya sinabi ng knight na hindi siya pumapatay ng patay na. Nasa isang bayan sina Favaro at Amira dahil hinahanap ng bida ang daan para makapunta ng Helheim. Sinabi kasi ni Bacchus na alam nito ang daan patungo ng Helheim. Naiinis si Amira kaya sinabi ulit ng bida na tignan ang mata niyang hindi sinungaling sabay takip ng fish, kaya sinampal ulit siya. Nagtanong-tanong sila kung nasaan yung barko patungo sa Helheim pero hindi alam ng mga tao. At habang nag-iisip si Favaro na baka mabuking siya ay may nagtawag sa kanya na alam ang barko patungo ng Helheim. Kaya nagpapogi si Favaro na naalala na daw ang daan. Ipinakita ang nanonood ng mga demon pero hindi na nila matrack ang kinaroroonan ni Amira. Nagsagutan ng mga aso at ng isang pangit pero sinabi ni Azazel na baka may nagtago ng kanilang track. Pero nag-utos itong hahanapin nila ang God Key. Samantala ay tinuro ng guide ang kinaroroonan ng barko patungo sa Helheim. At naroon din ang captain nito. Nagkatitigan sila ng lokong Favaro at pareho silang mukhang unggoy. Saka din naalala ang kaharap at excited na tinakbo ang isa't isa. Akala mo kung magyayakapan sila pero nagsuntukan at nagsipaan ang dalawa. Tinapon ni Favaro ang pirata na naglambitin at umilag-ilag. Natigil lang sila nang magtanong si Amira kung mag-ina ang dalawa. Sa barko ay nag-usap ang dalawa dahil magkakilala pala sila 3 taon na ang nakakalipas. Ito si Amon na kilala ang tatay ni Favaro. Isa kasing Robin Hood na nagnanakaw sa mayaman at ibinibigay sa mahihirap ang tatay ng bida pero ayaw niyang tularan. Samantala ay nagtanong si Kaizar sa isang lalaki kung nakita si Favaro. At sinabi ng lalaki na wala na ang hinahanap dahil nakaalis na. Nagtanong si Kaizar kung bakit sinusundan siya ni Rita. At sinabi ng bata na dahil wala na siyang gagawin sa kinakulungan na zombie village. Natigilan sila nang sabihin ng guide na alam kung nasaan si Favaro kapalit ng pera. Sa barko ay muling napanaginipan ni Favaro ang malaking dragon kaya muli siyang bumangon. Nanghuli naman si Amira ng flying ugly fish. Pero dahil hindi ito mukhang masarap ay pinalaya ng babae ang monster fish. Nilapitan ni Favaro si Amira at sinubukang tanungin ang nakikitang dragon sa panaginip nito. Iginuhit pa niya ang dragon para maintindihan ni Amira. Pero walang magets ang babae na pagkain ang gusto kaya naiinis si Favaro. Tinawag ni Amon si Favaro para mag-inuman.
At dahil may pagkain na kasama ay naging mas excited si Amira na naunang tumakbo. Samantala ay nakasakay na sa barko si Rita at Kaizar. Nagtanong si Rita kung kamag-anak ni Kaizar si Favaro saka sinipa ito. Kaya sinabi ni Kaizar na magkababata silang magkaibigan. Kahit nobleman si Kaizar at mahirap lang ang pamilya ni Favaro ay nagkikita pa rin sila araw-araw at naglalaro ng espadahan. Pero hindi inasahan ni Kaizar na magnanakaw pala ang tatay ni Favaro at sinamantala lang ni Favaro ang kabaitan niya para makakuha ng impormasyon. Kaya ninakaw ng tatay ni Favaro ang convo na dala ng tatay ni Kaizar. Sa oras na iyon ay nagiinuman naman sina Amon at Favaro at kain ng kain si Amira. Sinabi ni Amon na ang tatay ni Favaro ang nagligtas sa kanya ng araw na ninakaw nila ang kayamanan mula sa tatay ni Kaizar. Dahil isang demon ang dumating at pinagpapatay ang grupo ng tatay ni Favaro at si Amon lang ang nakaligtas. Kaya sinabi ni Amon na tutulungan si Favaro na makapunta ng Helheim. Sa labas ay nagtanong si Amira kung sino ang pinagkukwentuhan ni na Favaro at Amon kaya sinabi ng bida na ang tatay niya. Kaya na-curious pang lalo ang walang malay na Amira kung ano ang tatay at ipinaliwanag naman ito ni Favaro. Walang ano-ano ay biglang noga ang bangka. Saka din may lumabas na malaking monster crab. Sa kabilang ship naman ay pinasok ng mga pirata si Rita at Kaizar kaya nakipaglaban ang knight at pinagbubugbog lang ang mga kaharap. Tinutukan ng pirata si Rita at sinabing papatayin ito kung hindi sisuko ang knight. Iniwan naman ni Favaro ang blade at sinabing ang pirata ang minamalas. Saka kinagat ng zombie girl ang pirata sa kamay. Balik kina Favaro ay pinalo ng monster crab ang dalawa na umilag pero noga ng labis ang ship. Sinabi ni Amon na shipwrecker ito saka wala pa silang armas pang laban sa malaking monster. Sinubukang barilin ni Favaro ang crab pero tumalbog lang ang bala. Pero dumating si Amira na niligtas siya at dinala sa gilid. Kaso ay nakita sila ng mga taga-hell. Walang hirap na pinutol ni Amira ang isang sipit ng malaking crab. Saka din tumalon at sinaksak ang utak ng crab na natigok. Tinikman pa ng babae ang utak pero hindi daw masarap. Nakita ni Amon at ng mga kasama ang nangyari at nagtanong. Kaya naipit si Favaro na hindi alam ang sasabihin lalo na at nalantad pa ang buntot niyang matulis. Sinabi ni Amon na konektado din pala ang bida sa demon. May lumabas na tali at hindi na nakapalag si Favaro nang mahuli ito at may tali pa itaas. May mga dumating din na shockwave na mga kasama ni Amon at tinutukan ng kanilang malaking tinidor sina Favaro at Amira na hindi gumalaw. Sinabi ni Amon na nagkaroon siya ng career change sa pagiging Demon's Ward. Sinabi nito ang totoong nangyari noon na siya ang traidor sa grupo ng tatay ni Favaro. Siya pala ang nagturo sa demon kung sino ang nagnakaw ng kayamanan na kukunin din sana nila sa mga knights. At kaya lang ang nakaligtas dahil tauhan siya ng demon. Nang marinig daw ni Amon na nasa tabing dagat si Favaro at hinahanap ang Helheim ay nagpanggap siyang tagahatid ng pasahero sa Helheim at binalak talagang ma-corner ang dalawa. Saka ipinakita ang kanilang wanted photo at nagtanong kung sino si Amira. Dahil hindi alam ng bida ay inutusan ni Amon na patayin na siya ng mga shokoy. Gumalaw si Favaro at nahulog ang kanyang mga smoke bomb at nagkausok ang barko. Samantala ay mabilis ang paglapit ng barko ni Rita at Kaizar at ipinakitang ginawa ng zombie slaves ng babae ang mga pirata. At may gamit siyang isang skull stuff para makontrol ang mga ito. Binangga ng barko nila ang barko ni Amon at mabilis na hinahanap ni Kaizar si Favaro. Nasa itaas lang sina Amira at Favaro. Nagulat si Amon na naging bounty hunter na din ang anak ng ninakawan nilang knight noon. Pinaligiran ng mga shokoy ang knight. Pero biglang nilantakan ng isang zombie ang isang shokoy na parang pizza. Saka sila naglaban at pinagmamasdan sila ng hindi makapaniwala na Favaro kasama ni Amira. Lumapit si Amon na sinabing dadalhin na nito si Amira habang hawak ang armas. Kaya inilabas din ni Favaro ang espada saka sila nagtagaan ni Favaro sa ibabaw ng tali. Tabla lang sana pero baril ang isang kamay ni Amon na iniwasan ni Favaro na naibitin. Saka tinutukan ni Amon ang bida at sinabing malas ito. Pero sinabi ni Favaro na ito ang minalas na siya ang kinalaban saka binaril ang steering wheel ng barko. Dahil dito ay biglang naalag ang barko at nahulog ang mga zombie at shokoy sa tubig. Naglambitin si Amon pero dahil matabang mata ko sa alak ay nakabitiw. Tapos hinuli pa ng malaking crab na inipit. Saka din ginawang chichirya na parang corn bits na sinut sa bunganga at crispy ang hatid. Nilapitan ni Kaizar si Favaro at sinabing maglaban na sila doon para matapos ang lahat. Pero natigil sila nang biglang kumidlat at mula sa itaas ay may bumabang malaking galamay. Ito pala si Azazel na gustong kunin si Amira. Sinabi ni Kaizar na umilag si Amira na tinulak sa tabi pero pareho silang nakuryente ng galamay kaya sila napasigaw. Saka din sila kinuha pataas ng malaking galamay at kitang-kita ito ni na Favaro at Rita na walang nagawa. Sinabi ng kasama ni Azazel na papatayin nila si Kaizar pero sinabi ng Demon King na hindi pwede. Samantala ay nahihirapan ng mga anghel na gumagawa ng barrier para makontrol ang pagtakas ni Bahamut. Nasusunog ang iba pero kaagad silang pinapalitan ng mga kasama. Sinabi ng boss nilang Archangel na natutulog pa lang ang Bahamut at nahihirapan na sila.
Paano na kaya kapag nagising ito? Akala ni Favaro kung tatakas sila ni Rita. Pero sinabi ng bata na pupuntahan nito sina Kaizar at Amira sabay sipa sa itlog ng mareklamong bida. Inilabas ni Favaro ang espada na akala natin kung papatayin ng zombie pero hinulog pala ang emergency boat na nakabitin. Saka din sila sumakay sa bangka at naghintay. Samantala sa lumilipad na sasakyan ni Azazel ay tino-torture ni Pazuzu si Amira na nilulunod at pinapalo ng tanikala habang nagtatanong kung sino ang nag-utos sa kanya na nakawin ang God Key. Pasigaw-sigaw lang si Kaizar na pinapatigil ito pero walang nakikinig. Nawala ng malay si Amira kaya sumigaw ang dalawang aso na sinabing walang silbi si Pazuzu mag-torture. Sinabi ng boss na baka hindi yata siya kilala ni Amira na kanyang hari. Sumigaw si Kaizar na sinabing hindi si Amira ang masama kundi ay ang demonyong nang mamanipula dito na si Favaro. Kaya natawa ang mga demon at sinabi ni Azazel na ipapakilala sa tao kung sino si Amira. Pinuntahan ni Favaro si Bacchus at tinutukan ng leeg nito ng espada. Sinakal naman ni Rita ang pato na kwak ng kwak. Sinabi ng dalawa na kailangan nila ang lumilipad na sasakyan ni Bacchus. Pero sinabi ng Diyos ng Lasenggo na dapat may offering ang mga bida at hindi kutsilyo ang hawak. Sinabi ni Favaro na anong klase ng Diyos ang nang-scam ng mga tao. Kaya natawa si Bacchus na sinabing tutulungan sila kung makitang may katotohanan sa puso ni Favaro. Kaya natigilan ng bida na loko-loko. Napatingala siya at napangiti saka din itinaas ang armas at itinusok sa mesa ni Bacchus dahil sinira ang bato sa bracelet nito. Kaya napasigaw ang nainis na Bacchus. Kalaunan ay lumipad ang sasakyan ni Bacchus kung saan nasa loob sina Bacchus at ng tatlo pang nagkasama-sama. Dahil madaldal ang pato ay tinanggalan nito ni Rita ng balahibo. Nagtanong si Bacchus kung paano maghahanap buhay si Favaro. Kaya sinabi ng bida na tinuruan naman siya ng tatay kung paano amuyin ang patungo sa magandang hinaharap. Hindi makapaniwala si Kaizar na si Amira ang sinabi ng mga demon na traidor at pinagtawanan pa siya. Pero ipinilit ni Kaizar na si Favaro ang masama dahil ito ang nagpaasa sa kanya. Nang marinig ni Azazel ang pangalan ng tatay ni Kaizar ay naging seryoso ito at napagtanto na kilala rin niya ang sinasabi ni Kaizar na Favaro. Saka din iniwan ng inosente at wala pa ring naiintindihan na Kaizar. Samantala ay iniwan na ni Bacchus sina Rita at Favaro sa lumilipad na lugar kung saan nila hinintay ang lumilipad na sasakyan ni Azazel. Binuhat ni Favaro si Rita at nagtaka dahil ang ganda nito dahil flat-chested. Saka din nila pinatamaan ng boga ng barko at naglambitin. Sa loob ay pagod na si Amira na nanghihina. Habang nag-uusap sina Azazel at ng mga kasama ay lumapit ang tauhan at nag-report. Ipinakita naman sina Rita at Favaro na nilalabanan nila ang mga skeleton guards na naroon. Pero hindi nila alam na pinapanood pala sila ng mga demon. Sinabi ni Azazel kay Kaizar na bibigyan ito ng pagkakataon para maipaghiganti ang ama. Habang tumatakbo sina Favaro at Rita ay bigla silang nahigop paitaas. Saka din nahulog si Favaro sa kinaroroonan ng kinatatalian ni Amira. Nagulat ang babae na makita si Favaro. Tutulong na sana ang bida kay Amira nang bigla ding mahulog si Kaizar mula sa isang butas na sinigawan si Favaro para paghigantian. Agad itong umatake ng espada na iniwas-iwasan naman ng bida. Sinabi ni Favaro na umalis muna sila doon pero hindi nakinig si Kaizar at naitapon ang armas ng bida. Habang pinapanood sila ni Azazel na na-entertain daw. Patuloy lang sa pag-atake si Kaizar na sinisisi si Favaro dahil sa mga masamang nangyayari sa kanila kaya napahiga ang natatalo na Favaro. Tutusukan na sana ang kulot pero may sumuntok sa mukha ni Kaizar kaya ito natamba. Ito pala si Rita na sinabing saka na magalit si Kaizar mamaya na ipinagtaka ng night. Sa labas ay nagbukas ng portal sina Azazel para umuwi sa kanilang mundo. Pero biglang sumabog ang isang bato na kinatanggal ng portal at natabasan ang ulo ng malaking monster na nagdugo. Kaya umalag-alog ang sasakyan na ramdam ng mga bida sa loob at ng mga demon na napatanong. Nasa labas na pala ang mga Holy Knights na pangkat ni Gian. Nagpalipad ng mga catapult balls ang mga knights sa tulong ng kanilang mga magic circles kaya naambush ang lumilipad na sasakyan ng mga demon. Sinabi ni Azazel kay Pazuzu na dalhin si Amira. Sa labas ay sinabi ni Lavali na nalaman niyang naroon si Amira dahil sa intel nito. Kaya ipinagkatiwala ni Gian ang pangunguna ng pag-atake sa kanya. Nagpatuloy lang sa pag-atake ang mga knights ng kanilang mga palaso at catapult. Samantalang may depensa naman na kuryente ang ship ni Azazel para sirain ang nasa ere. Pinalipad ng mga knights ang kanilang dragon knights na sinabayan ng mga catapult para suportahan. Sa loob ay pinuntahan ni Pazuzu ang kulungan para dalhin si Amira. Pero wala na si Amira sa kinatalian nito dahil pinakawalan siya ng mga bida. Sinabi ni Favaro kay Kaizar na magtulungan sila sa oras na iyon at pagkatapos ay saka sila magtutuos ng man-to-man. At dahil seryoso si Favaro ay pumayag naman si Kaizar. Sabay nilang tinapunan ng bakal ang mukha ni Pazuzu na nasaktan. Saka mabilis na naglambitin sa kadena na hinila ng bigat ng hinulag nilang bakal. Paglingon ni Pazuzu ay nakita niyang nakaumang na ang boga ni Favaro at tinamaan ang mata niya.
Matibay pa rin ito pero napitpit ng malaking bakal. Kasabay nitong sumasabog ang ship na iyon dahil sa patuloy na pag-atake ng mga Holy Knights. Lumabas si Azazel na sinabing hindi sila hahayaang umalis. Naalala ni Favaro ang mukha ng demon na pumatay sa ama niya at ito nga si Azazel. Mabilis na natapon ng tali si Azazel at natalian ang apat na hindi nakagalaw at nangasitumba sa sahig. Nilapitan agad ni Azazel si Amira at dadakutin na sana ito. Pero biglang nagbago ang mata ni Amira at inatake ng power nito si Azazel na nasaktan at naitapon. Saka din lumabas ang isa pang demon kaya naintindihan na daw ng nahuhulog na Azazel kung sino si Amira. Nahulog ang isang dragon sa tabi ng mga bida. Samantala ay tumatakbo ang kabayo ni Gian sa ere habang sinasabayan ang mga pag-atake at nagsummon pa ng paglabas ng Archangel na apoy na pinasabog ang malaking bahagi ng ship kaya na ito tuluyang pabagsak. Pero mula rito ay umalis ang mga bida sakay ng dragon na ginawang zombie ni Rita. Nagtaka ang mga tao kaya sinabi ni Rita na kayang kontrolin basta mga patay na. Inakala ni Kaizar na si Favaro ang nagtawag sa mga Holy Knights, pero sinabi ni Favaro na anghel ng kinabukasan ang dahilan. Alam ni Lavali na nakasakay sa dragon na umalis si Amira dahil sa amulet na hawak nitong katulad ng suot ni Amira. Sinabi ni Amira na dalhin na siya ng mga kasama sa Helheim sabay sa bunot sa buhok ni Favaro. Pero sinabi ng bida na kahit gusto ay hindi magagawa dahil sa mga sumusunod sa kanila na mga Dragon Knights. Kalaunan ay magkakasama ang apat na hinuli ng mga sundalo. Nagtanong si Kaizar kung nasaan ang bracelet ni Favaro at ipinabisto ni Rita ang ginawa ng bida. Kaya pinitik ng bida ang noo ni Rita na nasaktan at sinabi kay Kaizar na sakalin na niya si Favaro para ipaghiganti ang ama. Pero sinabi ng knight na may usapan silang duel ni Favaro. Samantala sa impyerno ay pinagtawanan ng isa pang devil si Azazel dahil sa pagkatalo sa kanya ng mga tao lamang. Kaya umalis si Azazel para may kausapin. Nakarating ng kaharian ang mga knights at kaagad na binati ni Gian ang kanilang hari. Nakatali naman ang tatlong bida na pinatuwad bilang pagbibigay galang sa hari. Dinala ng mga kawal si Amira papunta sa hari na parang aso. Saka sinabi ni Gian na ito ang magnanakaw na hinahanap nila. Sinubukan nilang gamitin ang magic stone sa bracelet para malaman kung isang demon si Amira. Pero hindi ito umiilaw kaya nagtaka ang mga knights. Pero biglang nagsalita ang mga anghel na lumabas sa himpapawid na sinabing ganun nanakaw ang God Key dahil sa kakayahan ni Amira na itago ang pagiging demon. Pero gamit ang power ay ini-expose ng Archangel ang pagiging demon ng babae na nasasaktan. Dahil half God at half demon si Amira. Sinabi ng mga anghel na dahil hindi na nila pwedeng dalhin ang God Key sa langit ay inutusan nila ang hari na ikulong si Amira at bantayan. Nagtanong ang hari kung papatayin ba nito ang mga tao na kasama ni Amira. Sinabi ng Archangel na huwag silang patayin kaya walang nagawa ang hari kundi makinig sa anghel. Sinabi pa ng anghel na protektahan ng hari ang mga bida kaya masaya si Favaro na nagpasalamat sa mga anghel. Ipinakita ng mga anghel ang unti-unting paglakas ni Bahamut para makalabas ng seal nito. Naisil pala si Bahamut gamit ng pinagsanib na lakas ng boss ng God na si Zeus at ng Demon Lord na si Satan. Ipinaliwanag ng mga anghel na gawing ligtas ang God Key at mga tao na kasama nito para hindi makalaya si Bahamut. Saka din sila umalis. Inutusan ng hari na palayain ang mga bida na ginawa ng mga sundalo at masaya naman si Favaro na walang hiyang hinawakan ng kamay ng hari at nagpasalamat. Kaya inilok siya ng mga kawal. Pagkatapos pa ay ayaw ni Amira na makinig sa mga tao at sinabi kay Favaro na nag-promise itong dalhin sa Helheim ang babae. Sumagot ang bida na sinusubukan naman ito at ginawa iyon dahil sa sumpa ng babae sa kanya. Sabay pakita ng buntot na nakita ng mga tao na naroon. Dahil dito ay napagtanto ulit ni Kaizar na tao pala talaga si Favaro at hindi demon. Sinabi ni Favaro na hindi talaga dadalhin si Amira sa Helheim kaya nagulat ang babae na sinampal si Favaro. Naiyak ang babae na sinabing sinungaling si Favaro saka din ito pumasok sa kwarto. Kaya inilock ng knight ang kwarto gamit ng magic seal. Nag-uusap pa lang sila nang marinig nila ang alarm clock ng simbahan dahil may paparating na mga demon. Sa labas ay ipinakita ang malalaking mga Titan demon na patungo sa castle. Kaya naglabasan din ang mga Titan guards na bantay ng castle. Sinabi ni Gian na tatalunin ang mga dumating na halimaw gamit ng makapangyarihan nitong sibat na bigay ng mga gods. Pinalo ng Giant Knight ang isang demon na sumangga. Pero nang si Gian na ang umatake ng magic spear nito ay walang nagawa ang mga monsters na naging karne pagbagsak sa lupa. Kaya napahiyaw ang mga knights sa saya dahil nakakaya na nilang matalo ang mga demon. Samantala sa kinaroroonan ng mga anghel ay nagiging kontrolado ang pagbabantay nila sa Bahamut. Dahil daw ito sa pagkaka-rescue nila sa God Key na nagiging ayos ulit. Nag-usap ang mga Archangel at sinabi ni Michael na nagulat daw siya noong inatake niya noon si Amira. Dahil may lumabas na Shadow Demon na prinoprotektahan si Amira at hindi ito namatay noon. Napagtanto nilang may isa pang Scheme Master na ginagamit lang si Amira para makuha ang God Key. Nais nilang malaman kung sino ito kaya inisip nilang gawin patibong si Amira sa kaharian ng mga tao hanggang lumabas ang mastermind ng pagnanakaw ng susi.
Samantala habang nakakulong si Amira sa kwarto ay nagsasaya naman si Favaro na inom, kain at babae. Samantalang sinabi ni Rita kay Kaiser na boring ang party kaya ito umalis. Sa kwarto ni Amira ay dumating ang isang lalaking nakatalukbong at sinabing kaibigan siya at matutulungan ng babae. Kaya agad na lumabas si Amira para sundan ang lalaki na nagpapahabol sa kanya. Nakita naman ni Rita na bagsak ang mga kawal sa hallway na walang buhay. Pagkatapos uminom ni Favaro ay naghanap siya ng matutulugan. Sinundan siya ni Kaiser at nakita ang nakahilatang Favaro na tinitigan ng Knight. Dahil hindi umatake ang Knight ay napatanong si Favaro kung bakit hindi siya sinaksak ni Kaiser kaagad. Kaya sinabi ng Knight na hindi na nito alam kung ano ang totoo at mararamdaman. Saka nagtanong kung sino ba talaga si Favaro dahil iniligtas naman sila ni Amira mula sa mga demon. Kaya tumawa si Favaro na may hinanda palang tinidor laban sa bread knife ni Kaiser na sinabing isa siyang manggagantso. Kaya naglaban ulit sila gamit ng bread knife at tinidor. Nag-enjoy sila sa laban nang sinampal silang pareho ng dumating na Rita na sinabing nawawala si Amira. Ipinakita sina Amira at ng lalaking nakatalukbong na pumunta sa isang madilim na lugar. At nakita ng babae ang isa pang pendant na hawak ng lalaki na nag-ilaw. Habang hinahanap ni Favaro si Amira ay nakita nito ang estatwa ng Bahamut na yun mismo ang nasa panaginip niya. Nag-iisip siya nang lumabas si Gian kaya nais nang umalis agad ng bida. Sinabi ni Gian na ang Bahamut ang malaking estatwa doon. Saka naikwento ang paglabas ng Bahamut na mas malakas sa mga gods at mga demon na sisirasana sa buong mundo nang pinagsusunog nito ang buong paligid. Pero dumating daw sina Zeus at Satan at pareho nilang ginawang seal ang kanilang mga katawan para makontain ang Bahamut. At yung estatwa ay remembrance ng nangyari noon kaya maraming mga tao ang nagpupunta doon. Hindi para mabigyang galang ang Bahamut kundi ay ang Knight na nasa itaas ng Bahamut na naka-prophecy na tatalo dito. At iyon daw si Gian. Wala daw kinalaman doon ang bida na sinabing ang gusto lang naman ay uminom, mag-chicks at manood ng O-Anime Recaps Tagalog. Pero sinabi ni Gian na lahat ng tao ay may purpose. Dahil siya mismo ay magsasaka lang pero nang matanggap ang revelation ng Diyos ay nalaman ng misyon. Saka din iniwan ni Gian ang lalaking napaisip. Nagtanong si Amira kung sino ang kaharap nito at bakit may pendant tulad ng sa kanya. Kaya tinanggal ni Levali ang talukbong at sinabing ibinigay ito ng ina ni Amira sa kanya. Bago masabi ang nais nating malaman ay bumatengteng ang malaking alarm clock dahil may mga parating na hukbo ng mga demon. At sangkatutak ang mga ito at ang kanilang boss ay si Azazel. Kaya maging ang hari ay naalarma at sinabi sa mga tauhan na bantayan ang God Key. Kaya agad kumilos ang mga knights na naghanda sa kani-kanilang mga pwesto. Naghanda din ang mga malalaking golem knights na umalis sa pader. Nagliparan naman ang iba pang mga dragon knights. Samantala ay nagulat si Favaro nang biglang tumalon sa tabi nito si Amira na hindi na malungkot kundi masaya na ito. Saka sinabi ng babae na nakita nito at nakausap ang kanyang tatay kaya hindi makapagsalita ang lalaki. Pero dahil nagutom ang babae ay kaagad na tumakbo para maghanap ng pagkain. Na-late si Levali na sinabing hindi na maulit. Inutusan ni Gian si Levali na pangunahan ng paglaban sa mga demon na dumating. Samantalang magpapaiwan siya para bantayan ang castle. Kaya naghanda ang mga knights sa paglabas. Sinundan ni Favaro si Amira at nakitang kain ng kain. Dumating din si Narita at Kaiser kaya agad sinabi ng bida na nakita daw ni Amira ang tatay nito. Masayang kumain ang babae at nabusog ito. Nilapitan siya ni Favaro para sana kausapin pero hindi pa tapos kumain ang babae. Sa labas ay nagtapon ng malalakas na fireballs ang kaharian laban sa mga umaatake. Ginamit ng Golem Knight ang malakas nitong maso at inatake ang giant monster na sumangga. Saka din dinakmal ng monster ang Golem Knight na binalibag sa lupa. May kakayahan din ng mga giant demon na maglabas ng energy beam at pinasabog ang isang bahagi ng castle. Pagkatapos ay nagbabaan ang mga demon mula sa kanilang dragon para labanan ng mga knights. Ilang dragon ang nais kainin ang mga dragon knights pero pinapatamaan sila ng mga archers at blasters ng mga knights kaya marami sa mga ito ang natigok. Subalit bumawi si Azazel gamit ng mga shadow snakes nito na pinatay ang ilang dragon knights kasama ng katabi ni Levali. Bumawi naman si Gian ng pagsunog sa mga dragon sa ere. Kaya sinabi ni Azazel na siya ang pwedeng maging hadlang. Sinabi ni Pazuzu na siya ang bahala sa Hero Knight. Saka din agad na umatake kay Gian gamit ng malakas na buhawi. Kaya maging ang mga malaking Golem Knights ay naipit pabalik sa pader. Sinabi ni Pazuzu na ipapakita ang layo ng lakas nilang mga demon sa mga tao. Samantala ay ipinakita naman si Azazel na pinagpapatay ang maraming mga kawal. Hinila ng mga bida si Amira na pinapatigil na sa pagkain nito nang walang tigil. Tapos nawalan ng malay si Amira kaya nagtaka sila kung bakit naging asal bata ang babae. Sinabi ni Favaro na dapat na silang lumipat ng pagtataguan. Subalit nagsalita bigla si Azazel na sinabing huli na ang lahat dahil naroon na siya. Kaya labis ang gulat ni Favaro na muling naalala ang pagkamatay ng tatay sa kamay ni Azazel. Sinabi ni Azazel na hindi sasaktan ng mga tao kapalit ni Amira.
Hindi pumayag si Kaizar kaya sinabi ni Azazel na tulad siya ng kanyang ama na pabida. Sinabi ni Azazel na siya ang nagtanim sa puso ng mga tao na magalit sa tatay ng Knight dahil sa hindi nito pagprotekta sa gemstone nilang dinala. Saka paginaya ang mukha ng tatay ni Kaizar. Inistorbo sila ni Favaro na sinabing magkwento sa pagong ang demon. At sinabing siya ang pumatay sa tatay ni Kaizar. Sinabihan ni Favaro na ipapasa ang trabaho na dalhin si Amira sa Helheim. Saka naghanda para maglaban silang dalawang demon. Ayaw sana ni Kaizar pero hinila siya ni Rita kaya din ito umalis. Gamit lang ni Azazel ang mga snake shadows ay tinambak agad ng demon si Favaro. Saka gumawa ng mga Skull Knights at inutusan sundan sina Kaizar. Ipinakita naman si Gian na bagsak na dahil mas malakas si Pazuzu. Tinanggal pa ng demon ang helmet ni Gian. Saka din muling ginamit ang malakas nitong buhawi na may kuryente pa at itinapon si Gian. Akala ng kalaban kung talo na si Gian. Pero sa tulong ng mga organized mages na gumawa ng tinakbuhan ni Gian sa ere ay nakatalo ng Knight Hero na tinawag ang Magic Spear at nagliwanag na tinusok si Pazuzu. Kaya nasaktan ng demon na nababasag pero sinabi pa rin itong nakuha na nila ang pakay doon saka nag-evaporate. Agad sinalo ni Lavali si Gian at sinabi ng babae na kailangan nilang massacre si Amira. Samantala ay pinaglalaroan ni Azazel si Favaro na walang laban na nagtatago. Nakita ni Favaro na wala pala yung armas niya saka pa siya tinulak ng mga ahas ni Azazel. Tinapunan siya ng alak ng demon at sinabing wala naman palang laban ng mayabang na bida. Dumating si Kaizar na ginamit ang smoke bomb ni Favaro kaya nakapag-usap pa sila at sinabi ni Kaizar na ninakaw yung smoke bomb niya kanina. Tinatago naman ni Rita si Amira at gumawa pa ito ng hukbo ng mga zombie para magbantay. Binigyan ni Kaizar si Favaro ng espada para magamit. Napatawa si Azazel at sinabing siya ang dahilan ng paglalaban ng dalawang tao dahil siya ang responsable sa pagpatay ng dalawang tatay ng mga bida. Kaya pagbibigyan daw ang mga tao na labanan siya. Sinabi ni Favaro na hindi siya maghihiganti para sa tatay dahil hindi si Azazel ang pumatay sa tatay niya. Nag-miscalculate lang daw ang tatay niya kaya namatay. Saka sinabing hindi arch-enemy ang demon na nainis. Pero sinabi ni Kaizar na magkaiba sila ng pinaglalaban ni Favaro. Umatake si Kaizar ng galing nito sa pag-espada pero sinasangga-sangga lang ito ng mga ahas ni Azazel at naitapon pa ang tao. Gumamit ng harina si Favaro para maging smokescreen pero nagawa pa ring masaktan ng demon sina Kaizar at Favaro na naitapon. Umatake si Azazel pero sinangga ng buntot ni Favaro ang ahas nito. Saka mayabang pang sumugod si Favaro na itinapon pa ang armas. Pero sinalo pala ni Kaizar ang espada na nasa arena. Sinakal ni Favaro ang leeg ni Azazel gamit ng buntot kaya nagawang masaksak ni Kaizar ang natamba sa mesa na Azazel. Pero nagprank lang ang demon nang umiti pa. Pinasabog nito ang pader at sinabing hindi siya namamatay sa armas ng tao. Dahil nakitang namatay na si Pazuzu ay sinabi ng demon na tatapusin ang trabaho doon at kasamang papatayin ang dalawa. Tinignan ni Kaizar ang blade at nakita ang kumikinang sa malayo na armas ni Gian. Sinabi ng naging matapang na Kaizar na nagbago ang plano at ibinabalik ang trabaho ng paghahatid kay Amira sa Helheim kay Favaro. Kaya nanlaki ang mata ng kulot. Umatake pa sulong ang Knight na inilag-ilagan ng mga ahas ni Azazel para lumapit pero naitapon pa rin siya ng demon. Sinabi ni Kaizar na hindi ang demon ang pumatay sa ama niya kundi ang hilig ng tatay sa pakikipaglaban ang pumatay dito. Saka sinabing small devil lang si Azazel na nagtatago sa dilim at oras na para ma-expose sa liwanag. Kasabay nito ang pagdating ng power ng armas ni Gian mula sa malayo kaya napasigaw ang nasaktan sa liwanag na Azazel. Pero nakapag-teleport pa rin ito paalis. Dahil dito ay nagsaya ang mga Knights sa panalo. Naging interesado naman si Gian sa dalawang bida dahil sa kanilang harapan na pakikipaglaban kay Azazel. Pagmulat ni Kaizar ng mata ay nagulat siya dahil nakalambitin sa ere. At pag-angat ng mukha ay hawak-hawak siya ni Favaro na nakatali ang buntot at sinabing bilisan ni Kaizar ang pag-akyat sa kanya. Samantala ay ginising ni Lavali si Amira na nagkamalay. Pagkatapos talunin ni Rita ang mga kalaban ay sinilip niya si Amira pero wala na ito doon. Lumabas si Amira na hinahanap pa rin ng tatay at natigilan siya nang makita ang malaking estatwa ng Bahamut. May nakita siyang pangyayari patungkol sa nangyari noon sa Bahamut kaya nanlaki ang mata ng Demon Girl. Nag-ilaw ang dibdib ni Amira at bigla siyang naikonekta sa isip sa malaking Bahamut kaya napasigaw ang babae sa takot na narinig ni Favaro. Pagkatapos ng gyera ay inayos ng mga sundalo ang mga nagkalat na bangkay. Sinabi ng hari na bibigyan ng teritoryo si Gian dahil sa ginawa. Pero sinabi ng hero na ayaw nito ng teritoryo pero may isa itong kahilingan. Nang magising si Amira ay sinabi sa mga kasama ang panaginip nito nang magising siya sa pagkakatulog bilang bagong panganak na demon. Kaharap niya si Martinet na binigyan siya ng isang pendant at ito ang nag-utos ng pagpunta niya sa Helheim para mahanap ang ina at mabuo ang kasiyahan niya. Nais hanapin ni Amira ang inaakala niyang ama nang pinigilan siya ni Favaro. Tapos pumasok ang bantay na Knight at sinabing ipinapatawag sila ng hari sa labas,
Kaya sa labas kung saan natipon ng maraming mga sundalo ay tumayo ang 4 na bida na nag-iisip na ipapatapon na yata sila sa dungeon. Tinuro ni Amira si Lavallee na sinabing ito ang tatay niya. Nais lapitan ni Amira si Lavallee pero sinabi ni Favaro na mag-who-knows dili siya para hindi sila maskandal. Inakala ni Rita na demon in disguise si Lavallee at pinilit si Favaro na maniwala. Pero sinabi ni Kaizar na hindi ito demon kundi ay marangal na knight dahil siya ang nag-inspire sa kanya noong gusto na niyang sumuko sa buhay. Lumapit ang hari at sinabing magiging knight ang mga bida dahil sa pagliligtas sa kanilang kaharian. Ayaw sana ng kokontra na Favaro pero tinanggap agad ito ni Kaizar. Kaya binasbasan sila ng hari at naging knight nga sila. Saka binigyan pa sila ng armas. Dumating si Michael na nagpakita sa ere at binati ang mga tao sa pagkapanalo. Pero sinabi niyang tiyak na mas dadalas ang pag-atake ng mga demon. Kaya nagbigay siya ng isang holy sword na inakala ng hari kung siya ang makakakuha pero kay Gian bumaba ang espada. Kaya nasabi ng hari na paano naman siya. Sinabi ng Archangel bago umalis na magpatuloy lang ang hari sa paggawa ng mabuti at bibigyan din siya kalaunan. Kaya kawawang hari na pinaasa. Tulad mo na akala mo kung kayo na pero yung best friend mo pala ang gusto niya hahaha. Samantala ay sugatan si Azazel na gumawa ng portal para umalis. Pero paglingon niya ay naroon na si Beelzebub na sinabing kawawang nilalang si Azazel. Nagalit si Azazel na sinabing inutakan siya ni Beelzebub at aatake sana ito. Pero siya ang sinunog ng pangit kaya siya ang nasaktan. Sinunog din ng iba pang mga anghel na nasa paligid na parang langaw lang. Nagtanong si Azazel kung bakit nagtatraidor si Beelzebub sa boss nilang si Lucifer. Kaya sinabi ng pangit na malalaman din ng lahat kapag paparusahan na sila. Samantala ay nagagalit ang hari dahil nagseselos ito na si Gian ang kinakausap ng Archangel at hindi siya. Nagtatanong siya sa litrato ng ina sabay inom ng alak nang biglang magsalita ang larawan. Nakita niya ang multo ng ina na sinabing may traidor doon na gusto siyang patayin. Nagtanong ang hari kung sino. Saka pa lumabas si Gian na umatake ng espada na kinatakot ng hari. Pero sinabi ng multo na pangitain lang ito na mangyayari sa hinaharap kaya dapat mag-ingat ang hari dahil nanakawin ni Gian ang kaharian niya kapag namatay na siya. Dahil dito ay nademonyo ang hari na sinabing hindi siya papayag. Saka ipinakita ang isang babae na umalis palayo. Naglalakad naman si Amira nang tawagin ni Favaro kaya tuloy siya sinakal. Nagpasensya ang babae pero alam na ni Favaro at Rita na nais nitong makita ang ama. Saka sinamahan ng dalawa si Amira at pinuntahan ng alam nilang kinaroroonan ni Lavallee. Masayang nagpasalamat si Amira na sinabi ang pangalan ni Favaro. Kaya napangiti ang lalaki. Pero nakita niyang umaakyat na rin si Rita na ayaw mamiss ang teleserye na iyon. Niyakap ni Lavallee si Amira nang makita ito at sinabing baby lang siya 5 years ago. Kaya napareact si Favaro na naroon nakasama si Rita. Nagpasalamat si Lavallee kay Favaro dahil sa pagbabantay ng lalaki kay Amira. Saka sinabing oras na para malaman ni Amira ang nangyari sa kanya at sa ina nito. Nagmeeting ang mga Archangels at nalaman nilang namatay ang mga Gods of War. Kaya sinabi ni Gabriel sa mga kasama na sabihan ng mga tao na higpitan ang kanilang pagbabantay. Ipinakita naman ng mga demon na Beelzebub na kausap si Lucifer at sinabing bumagsak si Azazel. Sinabi ni Beelzebub na kukunin ang God Key saka din nila bubuhayin ulit si Satan. Balik kina Amira ay sinabi ni Lavallee na anak ng God at demon si Amira kaya na-curious si Favaro na nasabing paano nag-hook up ang demon at God. Nagtanong si Rita kung ano si Lavallee. Kaya sinabi ng lalaki na tao lang siya. Pero kilala ang nanay ni Amira na binabantayan niya. Nang maipanganak daw si Amira ay palagi silang inaatake ng mga demon pero nagagawa nilang makasurvive dahil sa bonding ng mag-ina. Pero isang araw ay dumating ang isang malakas na pangit at kinuha ang bata at maraming mga namatay na bodyguard. At dahil doon ay nagpunta ng Demon Realm na mag-isa ang ina ni Amira para bawiin ang bata. Pero iniwan ang pendant kay Lavallee para bantayan niya. Hanggang magkita sila sa bridge kung saan nakilala ni Lavallee kung sino si Amira dahil sa pendant. Naintindihan na daw ni Favaro kung bakit isip bata si Amira. Nais magpunta ng Helheim si Amira para hanapin ang ina, pero ipinaliwanag ni Lavallee na inuutakan lang siya. Dahil walang mabubuhay na god doon. Saka hiniram ang pendant ni Amira at pinaglapit sa hawak na pendant. Nagkaroon ng hologram na globo at tinuro ng knight ang kinaroroonan ni Nicole na ina ni Amira. Saka binigay ni Lavallee ang compass sa babae na sinabing ingatan ito para mahanap ang ina. May kakayahan daw si Nicole na mahiwalay ang God Key kay Amira. Ayaw sana ni Favaro na umalis si Amira. Pero nang sinabi ni Rita na matatanggal na ang sumpa na buntot niya ay nag-like ang kulot. Saka pa daw ito naiyak dahil sa wakas ay babalik na ang dating buhay niya. Hindi daw makakasama si Lavallee dahil sa trabaho nito sa kaharian. Nagtanong si Amira kung sasama si Favaro pero sinabi ng bida na busy daw siya at may ibang plano. Kaya sumimangot si Amira. Sinabi ni Favaro na doon na daw sila magkakahiwa-hiwalay at magkakanya-kanyang landas. Sinabi ni Rita na hindi sila makakaalis na lang doon ng basta-basta pero may naisip na paraan ang bida.
Naistorbo ang mga knights dahil sa lumipad na zombie dragon sa ere. Agad naman itong pinatamaan ng apoy ng Dragon Knights kaya nasunog ang zombie. Si Rita lang pala ang gumawa nito para mabigyan ng pagkakataon si Amira na umalis. Inakala ni Favaro kung goodbye na iyon sa kanilang dalawa ni Amira na nakabangka. Saka gusto na nitong tanggalin ng babae ang buntot niya. Pero sinabi ni Amira na maupo siya sa bangka dahil pupuntahan nila ang nanay niya. Kaya sa huli ay napilitan si Favaro at sumakay din sa bangka kasama ni Amira. Samantala ay may kumatok sa labas ng pinto ng hari at ito lang pala ang bantay na guard. Pero biglang nahulog ang ulo ng bantay na napugot pala kaya napasigaw ang hari. Inakala ni Kaizar na sina Amira at Favaro ang may kasalanan. Pero nang dumating si Lavali ay kinausap si Kaizar. Sinabi nitong hindi sina Amira ang pumatay sa bantay na guard kundi iba. Sa kalihim itong inutusan na puntahan si Amira at tulungan ito sa misyon. Saka din ibinigay ang pendant na nakalimutan ng dalawang umalis na. Samantala ay masaya si Amira na palabas na sila sa underground imbornal na iyon. Pero diretso sila sa ilog sa baba. Kalaunan nang naglalakad na sila hawak ang compass ay sinabi ni Favaro na para malaman ng nanay ni Amira na siya ang anak niya ay yakapin niya ito ng mahigpit. At nauto naman ng babae na ini-apply kaagad kay Favaro ang pagyakap. Sa kasal ay inimbestigahan ni Lavali ang mga namatay na sundalo. Marami pala ang mga pinatay na guards ng hari. Sa kamay nakita pa silang blonde na buhok sa kamay ng isang bantay. Pero hindi nila alam na nasa labas si Rita na may naamoy na kakaiba. Naisip agad ng hari si Gian kaya ipinahuli ito sa mga sundalo na agad hinanda para ma-execute. Sinabi ni Gian na wala siyang kasalanan pero hindi naniniwala ang hari na sinabing nahuli siguro siya ni Gaurin kaya niya ito pinatay. Kaya sinabi ni Gian na tawagin ang mga anghel para ma-judge siya. Pero sinabi ng hari na wala silang panahon sa kanya. Kaya kawawang Gian na na-set up. Samantala ay biglang nilapitan ni Amira si Favaro na natakot pero may pinatay palang invisible na kalaban ang babae. Saka din lumabas ang iba pang mga mas maraming warriors na pinalibutan ang dalawang nag-back-to-back. Dumating ang nakakabayo na Kaizar na sinabing babalik sila sa kaharian. Agad na umatake si Kaizar kaya umilag at sumangga si Favaro na naputol ang espada. Pero binulong ng knight na nagkukunwari lang siya at makipaglaro lang si Favaro. Lumaban din si Amira na sinaktan ng iba. Sinabi ni Kaizar sa iba na huwag papatayin si Favaro pero matigas ang ulo ng mga ito na umaatake pa rin. Samantala ay nagbago ulit ang itsura ni Amira na nilapitan at hinila si Favaro. Natipon silang tatlo ni Kaizar at nakita nilang lumabas ang mark sa dibdib ng babae. Saka din nagliwanag ang paligid na kinabahala ng mga kalaban at bigla ding naglaho ang tatlong bida. Samantala sa kulungan ng Bahamut ay naging wala na naman sa balanse ang seal kaya ang tatlong Archangel na ang nagbantay dito. Inutusan nila ang kasama na mag-report kay Gabriel na wala na sa kaharian ang God Key kaya nasisira ulit ang seal ng Bahamut. Sa kulungan naman ni Gian ay pinuntahan siya ni Martinet at dinedemonyo na magtawag ng witch para palitan nila ang hari. Pero alam ni Gian na ito ang mastermind ng kaguluhan sa kaharian kaya sila walang pagkakaisa. Patuloy sa pagdarasal si Gian na ililigtas siya ng Archangel na si Michael. Naglabas ng genie ang mukhang rocker na demon at kapag ginamit ito ng babae ay mabubuksan ang mata niya at magiging malakas. Pero hindi daw makikinig si Gian sa demon. Kaya sinabi ng demon na hindi pipilitin si Gian ngunit hindi darating si Michael para iligtas siya. Sa kinaroroonan ni Favaro ay nakita nila ang mga kawal na umalis na di sila nakikita. May nakita silang malaking ngipin na nakatusok at kahit anong hirap na pagbunot ni Kaizar at Amira ay hindi ito natatanggal. Kaya tinawag nila si Favaro para tanggalin ito. At nagulat ang lalaki nang walang hirap niyang mabunot ang ngipin at nagyabang ulit. May lumabas na malaking dragon kaya agad naghanda ang mga bida na nagtanong. Sinabi ng dragon na ang binunot nila sa katawan niya ng ngipin na iyon ay puno ng power na naging pasakit niya ng 2,000 taon. Kaya siya nagpasalamat sa pagkakatanggal sa ngipin sa kanya. Isa daw siyang observer na dragon at sinabi ang cycle ng pag-atake ng Bahamut sa mundo kada dumarating ito. Nagkasundo lang kasi ang mga god at demon na masil ang Bahamut kaya naiba ang takbo ng kwento ng mundo. Sinabi ng dragon na nang matanggal ang ngipin ng Bahamut ay nakatawid ito sa pagitan ng space at time at naabot siya na nasa ibang realm. Sinabi pa ng dragon na si Amira ang seal na pwedeng maging dahilan ng pagka-unseal ng Bahamut. Kaya naghahanda na ang mga anghel para makuha siya. Samantalang naghahanda din ang mga demon para makuha din siya. At ito ay sa pangunguna ni Beelzebub na ipinagtataka ni Lucifer. Sinabi pa ng dragon na pagkasira naman ang hinaharap ni Favaro at hindi niya ito mapapalitan. Kaya naalala ng bida ang panaginip na kinain siya ng Bahamut. Ipinaliwanag ng dragon na kapag nagpatuloy si Amira sa pagpunta sa ina ay masisira ang lahat kasama ang ina niya. Kaya malungkot ang babae. Pero pwede itong mapigilan kapag nanatili sila sa realm na iyon at huwag nang bumalik. Nais kasing makita ni Amira ang ina kaya siya naiyak ng malakas na parang bata. Dahil dito ay nainis si Favaro na sinabing hindi sila nagpunta doon para lang hindi magawa ang pagkakita ni Amira sa ina.
Sinabi ni Favaro sa Dragon na papalitan nila ang kanilang hinaharap tulad ng tinuro sa kanya ng kanyang ama. Saka iniwas-iwas ang ngipin na hawak kaya nagkaroon ng lamat ang pagitan ng space at time sa realm na iyon at ng mundo. Napatawa ang Dragon na dahil hindi inasahan ang pangyayari na iyon. At nasabing kung kaya ng ngipin na mapunit ang pagitan ng space at time ay baka pwede din itong palitan ang kanilang destiny. Kaya dalhin ito ng mga bida at gawin ang para sa hinaharap nila. Saka nagpasalamat ang tatlo sa Ancient Dragon na palabas na sa Observatory Realm na iyon. Pero sinabi ng Dragon na marami pa silang pag-uusapan ni Favaro. Sa kaharian ay hindi makapaniwala ang mga tao na susunugin nila ang kanilang hero. Dumating din si Bacchus at ng patong nito. Humingi ng awa si Lavali para kay Gian pero pinatahimik siya ng hari na sinabing lahat ng papanig kay Gian ay susunugin din. Samantala ay nagpunta ng isang kwarto si Rita at nag-imbestiga. Nakakita siya ng mga gamit sa pangkukulam at ng magic circle sa sahig. Pero nahuli siya nang naroon din na Martinet. Sa labas ay tahimik lang ang bida. Dahil naalala nito ang sinabi ng Dragon nung magpaiwan siya. Sinabi ng Dragon na hanggat si Amira ang kinaroroonan ng God Key ay hindi nila mauulit ang combination ng seal na ginawa ni na Satan at Zeus noon. Makakabalik lang kasi sina Zeus at Satan para gawin ulit ang pag-seal sa Bahamut kung tao sana ang kinalalagyan ng God Key. Pero dahil half-demon at God kasi si Amira ay malabo itong mangyari. Nagtanong si Favaro kung bakit ngayon lang ito sinabi ng Dragon. Kaya sumagot ang Dragon na si Favaro ang nang-inspire kay Amira para mabago ang kapalaran nito kaya mag-isip siya. At sinabi ng Dragon na ang isang paraan para mapigilan ang pagkasira ng mundo ay patayin niya si Amira. Sa kwarto ay inilabas ni Martinet ang mga blade nito para tapusin si Rita. Kaya agad na ginamit ng bata ang staff at binuhay ang mga buto na kinaistorbo ni Martinet at nakatakbo si Rita. Ipinatali ng hari si Gian at sinabing isa itong witch na kailangan ng patayin. Kaya ilan sa mga tao ang hindi pumapayag na inaawat ng mga knights. Sinunog ng Verdugo ang mga kahoy para malitsyon si Gian. Kaya nagdasal ang babae na nagtatanong kung bakit hinahayaan ng kalangitan na mamatay ang mga kawawang tao doon kasama niya. Tapos naging mga ilusyon pang mga anghel yung apoy na ginawa ng demon at sinabi kay Gian na sakripisyo silang mga holy knights at wala silang silbi sa mga anghel. Dahil dito ay nasaktan si Gian na napasigaw. Saka lumabas ang potion na iniaalok ni Martinet na naroon pa rin. Kaya diretso ito sa bunganga ni Gian na hindi na pumalag. Nagsaya ang hari na inakalang nanalo na pero biglang nag-iba ang kulay ng apoy. Saka din nagbago ang hitsura ni Gian na naging demon na rin na mas astig. Tinawag nito ang malaking espada na bigay ni Michael saka ginawang iba ang kulay at hinawakan. Saka pa nagsummon ng malaking monster si Gian na ginawang sasakyan na lumipad. Kaya natakot ang talunan na hari. Naroon din si Bacchus na kinausap ni Rita para magpatulong. Balik kina Favaro ay ginawa nitong parang espada ang pangil ng Bahamut. Habang tinitignan nila ang pupuntahan ay bigla na lang nagkabitak-bitak ang lupa. Saka din ito lumipad sa ere at pagkatapos pa ay lumipad ang isang pangmalaking nilalang na naglabas ng maitim na atmosphere na pinalitan ng paligid. Saka nagsalita si Martinet na naroon at ipinakita ang tunay na itsura. At binati pa nito si Amira. Sa karuwahe ni Bacchus ay nagtanong si Rita patungkol kay Gian na naging demon. Kaya nagkwento si Bacchus sa narinig na isang chismis patungkol sa isang tao na ginawang demon ang sarili gamit ng spell. May kakayahan daw itong magpalit-palit ng hitsura at ang master nito ay ang spell na ginagawang demon ang mga tao. Nag-uusap sila nang biglang maalog ang sasakyan nila dahil nakabangga ito. At nang tignan nila ay ito si Azazel. Balik sa kina Favaro ay sinabi ni Amira na teacher niya ang nasa harap nila. Sinabi ni Martinet na nasa Helheim sila. Kaya inilabas agad ni Kaisar ang compass at nalaman nga na nasa Helheim sila. Nagtanong si Amira kung anong ginagawa ng guru nito. Kaya ipinakilala ni Martinet si Beelzebub na siya daw magiging bago nilang boss. Saka pa nag-apoy-apoy ang paligid nila at nahuli bigla sina Favaro at Kaisar na nailagay sa mga kabaong. Sinabi ni Beelzebub na gawin na ni Amira ang role na maging sacrifice. Pero sinabi ng babae na hahanapin ang nanay at tatanggalin ang God Key sa sarili at magiging masaya sila. Kunwari nag-isip ang clown at inilabas ang hinahanap ni Amira na ina. Kaya nanlaki ang mata ni Amira. Nagising naman si Azazel na nakabalik at nakita si Rita at Bacchus. Nakatali siya ng mahiwagang tali. Saka nagtanong si Rita kung sino ang pinaka-mastermind ng kaguluhan na nangyayari doon ngayon. Nawasak ang kulungan na yelo ni Nicole na nakipagtitigan kay Amira na nagtataka. Sinabi ni Martinet na lapitan ni Amira ang ina kaya ginawa naman ito ni Amira na lumapit at nagtanong sa ina. Pero napasigaw si Nicole na nasaktan saka din kaagad na gumawa ng barrier shield nito. Samantalang patawa-tawa naman si Martinet na sinabing kinaiinisan ni Nicole si Amira. Kaya subukan nga ni Amira na kausapin ito at sabihin ang naiisip. Ipinagpilitan ni Amira na mahal siya ng ina dahil naalala daw nito ang nakalipas. Pero naalala niyang bigla ang nangyari noon na may kinalaman si Beelzebub kaya nanlaki ang mata niya.
Nagmula nga siya kay Nicole dahil kamalayan daw siyang in-extract kay Nicole. Sinabi pa ni Martinet na siya din ang nagtanim ng mga false memories kay Amira gamit ng mga ginawa nitong pendant. Kaya napasigaw ang na-scam sa kanyang buong buhay na Amira. Pero natigilan siyang sinabi kay Favaro na yayakapin si Nicole gaya ng sinabi ni Favaro para malaman nitong siya ang anak ni Nicole. Sumigaw si Favaro na trap lang ito. Pero naglakad pa rin si Amira na pinasok ang barrier na kinalalagyan ni Nicole kung saan nasira ang damit niya. Niyakap nito ang wala sa katinoan na Nicole ng mahigpit. Dahil sa pagyakap niya ay nagising ang natitirang kamalayan ni Nicole na sinambit ang pangalan ni Amira. Saka din lang ito naging gold dust na naglaho sa ere. Dahil sa pagkawala ng inaasahang nanay ay napaluha ang babae at napasigaw ng malakas. Saka din lang na-activate ang power ng God Key na nakatago sa kanya. Nagliwanag ang paligid kasama siya na lumutang sa ere dahil sa God Key. Naramdaman ito ni Rita at Bacchus kaya nagtanong si Rita kay Azazel kung anong nangyayari. Pero sinabi ni Azazel na sasabihin ang nalalaman kapalit ng isang bagay. Nakuha na ng mga demon ang naging transcended key na Amira at handa na sila sa second phase ng plano. Biglang nagsalita si Favaro at sinigawan ng mga demons. Sinabi nitong mag-team up sila dahil hindi naman niya talaga kaibigan ang mga ito. Pinakawalan siya ng mga demons sa kulungan at lumapit si Martinet na may ibinigay na demon potion kay Favaro. Sinubukan ni Favaro na barilin si Martinet pero sinaktan siya ni Martinet na sinabing alam na ang teknik na iyon. Saka din hinawakan ng hindi nakapalag na Favaro at ginamit ang hamabang dila para ipasok sa ngala-ngala ni Favaro ang potion. Yaks! Kaya nagbago ang mata ni Favaro. Saka pa siya lumingon kay Kaizar at ngumiti ng ngiting scammer. Sinabi ng nagalit na Kaizar na palayain siya, kaya sinira nga ni Beelzebub ang kulungan niya at nahulog ang knight pababa. Samantala sa kinaroroonan ng Bahamut ay naging mas malakas na ito at nahihirapan ang mga Archangel sa paggapos nito. Alam nilang nabuo na ang susi para sa paglaya ng Bahamut. Sinabi ni Azazel na si Beelzebub ang mastermind ng pagprotekta kay Amira noon para makamit nila ang Transcended Key. Nang matapos naman na ni Rita ang ginagawang potion ay sinabing handa na sila. Nag-usap ang mga Archangel at sinabing hanggat hindi nakakarating doon ang Transcended Key ay hindi makakalaya ang Bahamut. Pero walang ano-ano na biglang dumating si Gian na naging demon at nagpunta sa likod ng busy na Archangel. Hindi na ito nakagalaw nang ibaon ni Gian ang malaki nitong espada sa likod ng anghel na natigok at naglaho. Nalaman nilang napasa ilalim sa demon ang kaluluwa ni Gian. Nais ding lapitan ni Gian ang ikalawang Archangel kaya dumpensa ito ng pagpapatama ng power pero iniwas-iwasan lang ni Gian. At dahil nakakonsentrate siya sa paghawak sa seal ay nagawa ni Gian na mahati din ang katawan niya. Kaya din siya naglaho. Dahil dito ay tuluyang nagkalamat-lamat at nasira ang malaking parte ng seal ni Bahamut kasama ng mga mas mahinang anghel. At nagdulot ito ng malawak na destruction. Sa kapag-angat ng paningin ni Michael ay palapit na si Gian. Samantala ay ipinakita naman si Kaizar na nakaligtas sa pagkakahulog nito dahil naglambitin sa tali na nakita. Nakita niyang gumalaw ang sasakyan ni Beelzebub saka tinatawag ng demon si Bahamut na nasa kanya ang susi ng paglaya nito. Nabugan ng hangin si Kaizar na muling nahuhulog at nakita pa niya si Favaro sa ship ng demon kaya sinabi niyang hindi ito pwedeng maging demon. Ipinaalala niya si Amira saka din lang muling nahulog palayo. Mabuti na lang at saktong naroon ang sasakyan ni Bacchus at kaagad nilang sinalo ang kamay ni Kaizar. Kaya nagpasalamat ang knight. Mula sa himpapawid ay nakita nila ang pagbagsak ni Michael na sinusundan ni Gian na nakasakay sa Demon Beast. Napatanong si Kaizar kung bakit ganun ang itsura nito at sinabi ni Rita na dahil ito sa Demon Potion. Sinabi niyang ganun din ang nangyari kay Favaro. Napansin sila ni Gian kaya patungo na ito sa kanila na kinabahala ni Bacchus. Umatake nga si Gian sa sasakyan nila pero lumaban si Bacchus para sa kanila. Muling umatake si Gian na sinangga ni Bacchus pero nahulog ito. Kaya lumipad ang pato na naging malaking balon at naging sasakyan ni Bacchus saka sila patuloy na nilalabanan si Gian. Nagulat sina Kaizar at Azazel dahil buhay pa ang isa't isa. Nagtanong si Kaizar kung bakit naroon si Azazel at sinabi ng demon na paghahati-hatiin sana niya ang night pero may mas mahalaga itong gagawin kaya next time na lang. Sinabi ni Kaizar na baka hindi na sila magkita ulit kapag walang gagawin si Azazel ay masisira ang lahat. Kaya umalis si Azazel para gawin ang trabaho. May ibinigay si Rita na gamot kay Kaizar na kailangan niyang mailagay sa dugo ni Favaro. Pero nabangga sila ng pato kaya nahulog si Kaizar. Nakaligtas naman siya na na-stuck sa ilang ugat at sinabing pang-tatlong pagkahulog na niya iyon. Dumating si Azazel na sinabing nagbago ang isip at tatapusin na lang si Kaizar. Inilabas nito ang mga ahas at pinagsisira ang mga ugat saka dinala si Kaizar. Samantala ay patuloy lang naman sa pakikipagbakbakan si Bacchus kay Gian sa ere. May last ball pang gamot si Rita na pinagbakasakali niyang pinitik para maitapon sa bunganga ni Gian. Pero nabigo siya dahil sa pato at Bacchus. Kaya sinabi niyang ang gusto niyang last meal ay lechon pato. Tapos sinabi naman ni Bacchus na dapat may alak.
Muling aatake sana si Gian pero may nagtapon sa kanila ng shield at nabasag kasama ng Demon Beast. Ito pala si Michael na kaagad hinawakan si Jean sa likod. Pero sinaksak siya ng babae patalikod. Ganun pa man ay niyakap ni Michael si Gian sabay kain ng gamot na tinapon ni Rita kanina na kinuha niya. Saka hinalikan ng babae para maipakain ng gamot. Dahil dito ay nakabalik sa pagiging tao si Gian. Habang nahuhulog silang dalawa ay sinabi ni Michael na patawarin siya. Nakabalik sa sarili si Gian na nagsisi sa ginawa. Sinabi ni Michael na ayos lang ang tapos ng nangyari saka inutusan ng babae na ipagpatuloy ang pagiging hero para sa mga tao. Saka nagpaalam kay Gian at unti-unti na itong naglaho na naging gold dust. Sinabi ni Bacchus na makakapagpatuloy na sila sa mas mahalagang gagawin. Nakita nila ang malaking sasakyan ni Beelzebub. At naisip ni Rita na ibabangga nila ang sasakyan nila sa malaking ship ng demon na papalapit kay Bahamut. Balak ni Beelzebub na sirain ng patuloy pa rin sa pagtatrabaho ng mga anghel para masil si Bahamut. Naglabas siya ng power pero inatake siyang bigla ng dumating na Azazel kaya siya umilag. Naglaban sina Azazel at Beelzebub gamit ng kani-kanilang mga power sa ere. Samantala ay pinatamaan ni Martinet ng power si Kaizar pero may pumigil sa kanya. Saka din dumating ang naibangga na sasakyan ni Bacchus sa ship ng mga demon na kinaistorbo ni Martinet. Mabilis binalak ni Rita na malapitan si Amira na naging susi pero pumagitna si Favaro at sinipa ang zombie na bata. Saka nito kinuha ang orb at tumalon paalis. Susundan sana siya ni Bacchus pero pinigilan sila ni Martinet na naglabas ng magic potion nito saka ininom. Kaya naging malakas si Martinet at hinulag ang sasakyan ni Bacchus. Samantala ay binabantayan ni Favaro ang susi nang maramdaman ang pagdaan ng palaso sa tabi ng ulo niya. Mula pala ito kay Kaizar. Kaya hinanda ni Favaro ang espada nito at nagpalitan ulit sila ng pagtaga. Sa isip ni Kaizar ay kilalang kilala niya si Favaro at sa paggalaw ng kalaban niya ngayon ay demon ito at hindi si Favaro. Kaya pinana niya ito sa dibdib para daw sa kaibigan kaya bagsak sa sahig si Favaro. Nag-ilaw naman ang orb kung saan lumabas si Amira na nagkaroon ng pakpak ng anghel. Habang pinagmamasdan nito ni Kaizar ay lumabas sa likod niya si Lavali na binati si Kaizar. Sinabi nitong dumating ang mga Holy Knights na pinasok ang ship at kontrol na nila ito kaya ligtas na sila. Saka nakita ang pagdating ng mga gods mula sa langit at naglabasan sa himpapawid. Sinabi ni Lavali na dalhin na nila pauwi si Amira. Pero sumigaw si Rita na sakay ng flying beast at sinabing huwag magtiwala si Kaizar. Biglang umatungal ang Bahamut na kinaramdam nila ang presensya nito. Saka din may lumabas na maliwanag na galamay mula dito at mabilis kinuha si Amira na kinasilaw ni Kaizar. Wala siyang nagawa sa pagdukot ni Bahamut sa chicks. Tapos tinulak pa siya ni Lavali kaya siya nahulog. Ang pangyayari ng pagdukot ni Bahamut ay hindi lingid sa parehong mga gods at mga demon na nasa paligid. Bumagsak si Bacchus. Malungkot naman si Gian sa ginawang masama. Samantalang natigil ang paglalaban ni Azazel at Beelzebub. Patawa-tawa si Lavali habang tinitignan ng pag-absorb ni Bahamut kay Amira. At saka din nagising si Bahamut na umatungal ng malakas. Patawa-tawa si Beelzebub na sinabing natalo na ang mga gods kaya tanggapin nila ito. Isa na daw siyang Lord Beelzebub at dapat magpakumbaba ang mga gods sa kanya at sa mga tulad niyang demon. Habang kasabay ng pag-charge ng power ng Bahamut ay sinabi ni Beelzebub na kinokontrol na niya ito. Pero biglang lingon ng Bahamut at si Beelzebub ang pinatamaan nito ng kanyang laser beam. Kaya nahulog si Beelzebub na nagkalasog-lasog. Saka din pinagpapasabog ng Bahamut ang nasa paligid. Nakangiti pa rin si Lavali na satisfied daw sa kanyang obra maestra. Niligtas ni Rita si Kaizar na nagtanong kung anong ginagawa ni Lavali. Kaya ipinaliwanag ni Rita na si Lavali ang mastermind sa lahat ng nangyayari doon. Isa itong sorcerer na bounty at ginamit parehong ang mga gods at demons para sa sariling layunin. Sinabi ni Lavali na tumahimik sila dahil gusto niyang lasapin ang sarap ng pakiramdam ng climax na matagal na niyang gustong masaksihan. Pero hindi tumigil si Kaizar na sinaksak ng espada ang katawan ni Lavali. Pero hindi ito nasaktan at si Kaizar pa ang sinugat nito ng blade na panggupit, sabay nagbago ang mukha. Pinulot nito ang walang laban na knight saka ipinakita ang destruction na ginawa at sinabing swerte ni Kaizar dahil front seat pa ang panonood niya dito. Nagbago pa ang mukha ni Lavali na ginaya si Kaizar saka naging Lavali ulit. Binitawan ni Lavali si Kaizar pero agad kinuha ng knight ang espada na naghanda para sa laban. Kaya nainis si Lavali na sinabing uutusan si Favaro na makipaglaro sa kanya. Kaya dumating si Favaro na parang zombie. Kinuha nito ang armas at naghanda para makipaglaban. Samantala labo-labo naman na ang mga gods at mga demons sa pagpatay sa isa't isa. Patuloy din sa pagsira sa paligid nito ang Bahamut kaya nahahati ang mga lupa. Hindi pa rin makaget over si Beelzebub dahil sa pag-scam sa kanya ng inakala niyang Martinet. At hindi pa ito sapat dahil tinusok na ni Azazel ang bunganga niya kaya tigok na ito. Sinabi ni Azazel na quits na sila pero wala ding silbi dahil nasisira na ang buong mundo dahil sa walang tigil na pagbuga ng apoy ng Bahamut.
Hindi din ligtas yung hari na most hated character sa anime pero artista lang siya. Nagpapatulong ulit siya sa litrato ng nanay pero nasunog silang pareho. Walang tigil sa pagtaga si Favaro kay Kaiser kaya nagtaka ang Knight. Saka nakitang gumalaw-galaw ang kissable lips ni Favaro. Naintindihan naman ito ni Kaiser saka naglaban ulit sila na parang naglalaro ng mga bata kaya naiinis si Rita. Patuloy lang sa panonood si Lavali sa resulta ng kanyang obra maestra. Dahil sa chaos ay nabangga ang ship sa malaking lupa kaya naapektuhan din ang sinasakyan ni Rita na napasigaw. Gumuho ang lumulutang na lupa. Umilag si Kaiser saka sinaktan si Favaro na napaatras na tinutukan ng espada. Nagtapon ng espada si Lavali na iniwasan ni Kaiser. Pero ginamit ito ni Favaro at tinanggal ang kamay ni Kaiser na napasigaw. Pinulot ni Favaro ang kamay ni Kaiser at naglakad saka ipinakita sa boss nitong si Lavali. Masaya ang na-entertain na Lavali. Pero sinabi bigla ni Favaro na kung isa siyang bounty ay dapat siyang mag-ingat. Saka inactivate ni Kaiser ang spell para sa bracelet kaya nag-ilaw ito at hinuli ang hindi na nakagalaw na Lavali na nasaktan. Naging bato itong card na nahulog sa sahig kaya nanalo ang mga bounty hunter. Habang inaayos ni Rita ang naputol na kamay ni Kaiser ay nagtanong ito kung kailan nakabalik sa dating pag-iisip ang bida. Kinuha pala ni Kaiser ang nahulog na gamot at inilagay sa boga nito. Kaya nang tinamaan noon si Favaro ay nakabalik na siya. Kaso ay sinabi ni Rita na kapalit naman nito ang kamay ni Kaiser kaya tanga ang mga ito. Dumating si Bacchus kaya ibinigay ni Favaro ang bounty. Sinabi ni Bacchus na napakamahal ng reward sana nila dito pero malas lang nila dahil nasisira na yung paborito nilang inuman. Saka ipinakita ang walang tigil na pagsira ng Bahamut. Tumayo si Favaro at seryosong sinabi na papatayin nila si Amira. Akala ni Kaiser kung joke ito pero seryoso ang kasama kaya sinabi niyang mag-isip sila ng ibang paraan. Sinabi ni Favaro na walang ibang paraan ayon sa sinabi ng dragon na kinausap nila noon. Malungkot sila sa isipin na iyon pero wala nang ibang option si Favaro. Sinabi niyang mas hindi niya matatanggap na nasa loob ni Bahamut si Amira ng buong panahon kaya kailangan niya itong patayin. Nagtanong si Favaro kay Bacchus kung paano makakaakyat sa Bahamut. Kaya ginawang malaking pato ni Bacchus si Hamsa para ihatid ang bida. Sasakay na sana si Favaro pero sinabi ni Kaiser na sasama din para gawin ang pangako kay Amira na ililigtas ito. Bago umalis ay sinabi ni Favaro kina Rita at Bacchus na babalik din siya. Saka lumipad ang malaking pato palayo. Patuloy lang sa pagbuga ng mga apoy na laser ang Bahamut na pure destruction ang alam. Kaya nahihirapan ang mga bida sa paglapit sa Bahamut kaya nasaktan pa ang puwet ng pato. Gumalaw ang mga gods at pinalibutan nila ang Bahamut para umpisahan ng pag-contain dito gamit ng kani-kanilang mga power. Dahil dito ay automatic din na naggalawan ang mga nakaligtas na mga demon at tumulong sila sa unti-unting pagsil sa Bahamut. Nakita ng mga bida na ito ang hinihintay nilang pagkakataon. Kaya agad silang lumipad patungo sa loob ng seal at binagtas ang malaking Bahamut na nagbabaga. Nang makaabot na sila sa magandang spot ay tumalon ang dalawa mula sa pato at kinawit ang tali sa isang tusok ni Bahamut. Muntik pang mahulog si Kaiser pero hinila siya ni Favaro. Pareho silang tumakbo para sana puntahan ang noo ng Bahamut, pero palagi silang na-slide dahil sa paggalaw-galaw ng malaking halimaw. Ganun pa man ay hindi sila tumigil at nakatalon sa kinaroroonan ng seal ng Bahamut. Naglambitin sila sa tali para magbalanse sila. Saka unti-unting lumapit ang bida sa seal ng Bahamut at malakas na inundayan ito ng saksak. Dahil dito ay napabuga ng malakas na enerhiya ang halimaw na kinasira ng ilang seal. Tapos napagtanto ni Kaiser na si Favaro ang knight na nasa Propacia. Muling naghanda ng pagsaksak ang bida sabay isinigaw ang pangalan ni Amira na may luha. At buong lakas na sinaksak ang seal ng Bahamut. Kitang-kita ito ni Gian sa malayo. At naging maliwanag sa kanya na ang Holy Knight ay yung loko-loko na nakita ng gabing iyon. Kaya bagsak ang malaking Bahamut. Dahil dito ay na-outbalance ang dalawang bida at nahulog ang naibitin na Favaro. Inakala niyang pinagmamasdan siya ng Bahamut pero lumabas sa mata si Amira na sinabing dumating din ang bida. Nagbiro si Favaro na hindi pa kasi natanggal yung buntot niya kaya sumimangot si Amira. Pero nagseryoso si Favaro na sinabing pinuntahan talaga doon si Amira dahil mahal niya ito at mahalaga ito sa kanya. Nagpasalamat si Amira sa pagtulong ng bida sa kanya. Sinabi ni Favaro sa susunod ay dadalhin ng bida si Amira sa mga magagandang lugar at hindi katulad ng Helheim na pangit. Sinabi ng babae na nagsisinungaling si Favaro. Kaya sinabi ulit ni Favaro na tignan ng babae ang mata niya na nakipagtitigan. Seryoso na daw ito at mapapangiti sana nang hinalikan siya ng babae. Na-enjoy ito ng bida. Pero bumalik na si Amira sa loob na nagpasalamat sa malungkot na Favaro. Hinigop ng Bahamut ang enerhiya na nasa paligid nito kaya nahila maging yung mga nasa labas. Nagliwanag ang Bahamut kaya kaagad na dinagat ni Hamsa si Kaiser na hawak-hawak ang tali ni Favaro. At kitang-kita ito ng mga gods at demons. Saka din sila lumipad palayo sa patuloy ang pagliliwanag na Bahamut na parang time bomb.
Malakas na sumabog ang Bahamut na kinaputol ng paa ng bida kaya nag-alala si Kaizor. Saka din lang naglaho ang liwanag. Kalaunan pa ay tumaas ang rangko ni Kaizor at naging bakal ang isang kamay nito. Sa coronation ng bagong hari ay nagtipon ng mga knights kasama si Gian na hinahanap si Kaizor. Samantalang nasa isang bar si Favaro na umiinom pa rin ng alak. Inakala ng bartender na patay na ang Bahamut pero sinabi ng bida na hindi pa ito patay at babalik ulit balang araw. Sumakay ng kabayo ang bida na naging bakal ang isang paa. Saka din siya tumakbo palayo. Pero napalingon siya nang humabol si Kaizor na sinabing hindi pa tatakasan ng bida dahil may utang pa siya dito. Saka din sila nagkarera ulit patungo sa bayan. At natapos ang series. Kung nagustuhan mo ang ating video ay like mo na yan para makapagpatuloy lang ako sa paghunting ng mga anime series na para sa mga tulad nating magaganda at mga pogi.